Hello guys, let's talk about fluorite. Yung mga benefits nito at the same time, ano ba yung mga options na fit para sa mga characters natin. So unahin muna natin pakita kung ano bang klaseng character tayo. Tayo ay guardian yung talent natin. Pinili natin ito kasi mas mahilig tayo sa farming. At syempre minsan sa PvP dahil minsan gusto rin nating itry kung gano'n na ba kalakas yung ating character. Anyway, dito sa ating talent nga, tayo ay pinataas natin yung gear defense natin. Kasi dahil madalas akong nakashield kapag tumataas ang level natin. Kasi sa higher maps, hindi natin kaya kapag kakapasok pa lang natin doon. So usually naka-shield tayo. Included na rin dito yung shield natin kapag kasama sa percent doon sa gear defense up, no? Kapag kasi 2 swords tayo, sayang naman yung percent na itataas ng defense natin. Kaya medyo makunat tayo kapag tayo ay nakikipag PvP at saka syempre sa PvE. Huwain nyo rin itong Sacred Shield Defense kasi kapag naipag PvP kayo tsaka PvE, in 10 seconds medyo bababa yung bawas sa inyo ng mobs, no? At the same time yung mga player na kalaban nyo. So medyo titigas talaga kayo dyan. Unti lang naman na required, medyo mahirap nga rin din siyang palevelin. Malaking tulong na sa atin yan, no? Lalo kapag MG yung kalaban natin, napakalakas bumawas nun, tas ang bibilis pa. So next natin pinataas dito is yung SD natin. Isa sa nagpakunat sa atin dito kapag nakikipag PvP tayo, yung taas yung dami ng SD natin. Bago maubos yung SD natin, medyo malaki na rin ang bawas ng buhay or SD dun sa kalaban natin. Kaya sa mga high level na or mas mataas ang ranking sa akin sa X server at saka sa server namin, isa to sa nakatulong sa akin para matalo yung iba or makasabay sa kanila. So dito hindi natin pa to pinapataas kasi hindi pa natin siya nakikitang importante para sa atin, no? Pero next time na pagka nag-level up tayo ng ating master talent, patatasin natin siya kasi medyo maganda rin yung kanyang option. So yun, no, doon na tayo pupunta naman sa explanation ng fluorites natin at kung bakit tayo naging guardian at bakit tayo gumagamit ng shield. So dito sa SD natin, syempre kapag gumamit tayo ng shield, tataas din yung SD natin. So yung SD percent tataas siya, so kaya natin siya pina-level up. So mas kukunat tayo bukod sa may shield na tayong makunat, meron pa tayong SD na mataas. So talagang makakasabay tayo sa mga matataas ang level kahit papano or sa ranking ng X server. Kung nakita nyo kanina, no, 70k lang yung ating SD nung tayo ay walang shield. Pero nung sinuot natin yung shield natin, naging 75% or 75k yung ating SD. So malaking tulong siya, 'di ba? Kapag tayo ay gumagamit ng shield. Ulitin natin, tignan nyo, pansinin nyo, 75k kanina yung ating SD. Kapag sinuot natin yung ating sword, ito na ang magiging ating SD. Check natin. Oops. Hanap na rin muna tayo ng mobs habang tayo ay nagbablog, no? Sayang din naman kasi yung oras. So, yan. Ginagamit natin yung 2 swords natin kapag tayo ay magka-farm para fast kill. So, yun, 70k na lang yung ating SD, di ba? So, malaking tulong talaga kapag tayo ay naka-shield. Okay, punta naman tayo sa main topic natin, yung benefits ng fluorite, yung ice, wind, fire, at the same time yung water. So, hindi tayo kumuha ng water, yung HP kasi... Pero, yung una, pwede nyo gamitin yung HP kapag kayo ay mga low level pa lang. Pero kapag nagpapalakas na kayo, medyo ibenta nyo na yun. Pero huwag kayong bibili ng pang wind, ay pang water. Dito kasi makikita natin na pinataas natin yung ating fire. Mas marami siya compared dun sa iba. Pero inahabol naman natin yung iba nating fluorites. Pero mas nagko-focus tayo sa fire. Bumibili tayo ng fluorites na fire kasi sabi ko nga sa inyo, tayo ay guardian. So bakit ba tayo gumagamit ng fluorites na fire, hindi yung ice? So makikita natin dito kasi dito sa ice, nakalagay kasi dito 5 chance of triggering 10% attack bonus.
maganda siya kapag kayo ay naka 2 swords. So, bakit? Kasi yung attack bonus nyo, magsasama yun, madadagdagan siya by percent. So, kung kayo ay naka-shield, sayang naman yung attack damage na madadagdag sa inyo dahil nga hindi kayo naka 2 swords. So, sayang naman yung may dadagdag. Kaya, maganda sana siya para sa mga MG, sa mga mabibilis umattack at the same time yung pure damage sila. Tayo hindi naman so mas maganda talaga na kinuha natin yung ating fire fluorides. So next naman natin titignan dito is yung wind fluorite naman. So dito sa wind fluorite, maganda siya, PVP damage reduces by 4.18. So kapag pinafa-level up mo yan, tataas yung percent ng PVP reduces mo, no? So, maganda siya dahil kukunat ka. Pero hindi mo kasi siya mapakinabangan kapag ikaw ay magpa-farm. Dahil nga, pang PVP lang siya. Maganda siya, matigas siya, makunat. Kaya yung ibang gumagamit ng BK na ganito, ginagawa nila, nagto 2 swords sila. Dahil nga, doon nila binabawi naman yung attack damage na nawawala sa kanila kapag sila ay nagwi-win fluoride type. Maganda siya dahil si N360, alam ko ito yung kanyang fluoride. At makunat na makunat siya, ang hirap niyang patayin. So, gagamitin natin siya unti-unti para ipapa-level up pa rin natin siya para makuha pa rin natin yung reduces damage niya. Pero hindi tayo magpo-focus dito. So, next naman natin is yung fire. Dito kasi sa fire, pinapataas natin siya dahil nakalagay dito kasi attack have a 30% chances to triggering 42 or 62 extra damage. Ibig sabihin nun, madadagdagan ka ng damage mo according doon sa kung anong level na ng iyong fluorides na fire. So gumamit tayo nito kasi hindi siya percent na kailangan tulad ng ice na kailangan na 2 source or 2 staff ka para mataas yung maibibigay sa'yo. Dito kasi fix yung maibibigay sa'yo. It's either 100 plus, 200, 300. So, depende. So, kaya tayo gumagamit ng fire fluorides. Dahil nga, mas effective siya dito sa ating mga BK na guardian type. Dito ko naman binabawi yung aking damage na nawawala dahil tayo ay naka-shield. Ibig sabihin nun, para siya nagiging balance. Makunat ka na, may damage ka pang mabibigay. Magagamit mo pa siya sa farming. So, effective, 'di ba? So, yun ang nagiging reason ko kung bakit tayo nag-fire fluorides. Bumibili rin tayo dito ng ating mga fluorides, no, para tayo ay makapag-upgrade. Yung ice naman, hindi tayo bumibili niyan. Kung ano lang yung mga nakaka-craft natin, yung win at saka yung sa ice, kinukuha lang natin siya para mapa-level up. Pero sooner or later, ibebenta natin itong ice natin. At ito ay mabilis mabenta. Bakit? Kasi maraming MG, kasi sila ay pure damage, maraming MG na gusto ay ice fluoride. So some of the BK naman and yung mga wizard, gumagamit rin sila ng ice. So, hindi tayo mahihirapan i-dispose itong ating ice fluoride. Yung win, usually, ang gumagamit lang nito, BK, no? Pero pag ginamit nila to, masyadong immortal na sila dahil antigas-tigas nila, ang kunat talaga nilang, ang kunat ng character nila. So, yun lang guys. Sana nakatulong. Enjoy playing. Bye-bye!